Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na tuloy pa rin ang kanilang internal security operations ngayong nalalapit na ang anibersaryo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa 26 ng Disyembre. Ayon nga kay Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, humina na ang pwersa ng Guerrilla France kaya naniniwala sila na wala na itong kapasidad pa na magsagawa ng major operations. Nahuli na rin ang ilan sa mga leader nito kaya humina na ang recruitment operations ng mga rebelde. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Philippine Army na nananatili pa rin silang handa sa anumang posibleng mangyari o kaya naman aksyon ng komunistang grupo laban sa pwersa ng gobyerno. Kaugnay niyan, narito at ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel Margaret Padilla. Over the years, sir, the CPP has shown that they are anti-government, anti-development, and anti-people. So, with this, sir, the Armed Forces of the Philippines will continue with our internal security operations. So, tuloy-tuloy tayo dyan. From the start of the year, we started with 7 weekend guerrilla fronts. Ngayon, we're down to 1. And we're well within target. Pansinin nyo, nagsasama na po ang pula, dilaw, pink, inodoro, komunista, NPA, mga taga-bundok. Nagsama-sama sila. Kasama na si BBM at saka si Tamba, nagtandem na rin. Di ba? May may kahulugan po etong pagtatandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. At alam ko pong naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Malalim po ito. No? Ayaw ko lang i-preempt kung anong ibig sabihin nito. Pero alam natin may common denominator. Sige nga, doon sa mga nakakaalam, ilagay po natin ang common denominator ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Ito sa akin, ito nakikita ko. Una, pareha sila na matalik na kaibigan ni PRRD. Pareha sila na talagang kaibigan nila si BP Sara. Parehas yan. Si Pastor Kibuloy ay pastor ng isang malaking simbahan dito sa Pilipinas. Si Marcoleta ay miyembro ng isang malaking simbahan sa Pilipinas. Parehas po silang may black voting. Kayo na po ang mag-isip. Kayo na po ang mag-isip. Pero ito, isa pa ang pinagkaparehas nila. Common denominator. Si Pastor Kibuloy, kaya ginigipit yan. Before, nakausap namin siya, pinatatahimik siya, pinakakampi sa kabila. Hindi siya pumayag. Actually, hayahay na ang buhay ni Pastor Kibuloy. Dapat. Kung pumayag lang siya, doon sa nanliligaw sa kanya na dapat ay iwan niya na ang Duterte. Iwan mo lang. Or manahimik ka lang. Basta wag ka lang makisali. Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Nanindigan siya sa tama, tumayo siya, tinuloy niya ang programa ng SMNI laban sa mga komunista, NPA at laban sa mga abusado. Pinagpatuloy niya yung gikan sa masa na galit sila. Alam niyo yung gikan sa masa, yan yung plataforma, programa ni PRRD sa SMNI. Yaan ang pilit inawat. Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Tumupi ba? Tanong, natakot ba? Anong ginawa niya? Kinabukasan may gikan sa masa pa rin. Kaya po ginigipit si Pastor Kibuloy. Ganyan din, parehas din kay Marcoleta. Si Marcoleta nanindigan din sa tama. Imbis na sumama siya doon sa duwag ko, dyan sa Young Guns. Hayahay na buhay nito. Madali na buhay nito. Pasarap na buhay nito si Marcoleta. Pero ngayon, kinukutsa pa siya ng mga taga-Quadcom, yung mga Young Guns na yan, yung mga nandiyan dyan.
Hmm. Ngayon, kailangan niya pang tumakbo bilang senador. Sure win na siya dyan. Aalagaan siya dyan. Eh, baka nga may kasama pang ano yan eh. Alam mo na, di ba? Baka may kasunduan pa yan. Pero hindi pinili yun ni Marcoleta. Kaya para sa akin, napakaganda ng tandem na itong dalawa. At bukod doon sa kanilang common denominator, yung pagkakaisa. Alam natin na grabe ang kalaban ngayon. Silang mga magkakaaway dati, pati nga di umano, mga komunista, NPA, makakaliwa, mga taga-bundok, pinababa na dito. Kahit mali, kinakampihan na nila. Nasa Kongreso, yan ang sinasabi nila Ka-Eric, nila Doc Badoy, nila itong mga matatapang nating mga kaibigan na sila Greco Bellica at iba pa, mga retired generals, nagagalit sa mga ginagawa ng mga komunista, NPA dyan sa loob mismo ng Kamara. Nagpapakulong ng pulis. And it's about time na ipapakita ni BP Sara na ang kanyang grupo, sabihin na lang nating grupo, etong may tiwala kay BP Sara ay tunay na may pagkakaisa. Kasi alam nyo, nakikita ko naman, talaga namang may pagkakaisa itong mga ito. May differences sila, yes, of course, pero pansinin nyo. Pansinin nyo na lang. May adik ba dyan? Sige nga. Di ba? Meron ba sa pamilya nila may negosyo ng drugs? Meron ba sa pamilya nila may negosyo ng nababalitang anomalya ng droga at korupsyon? Sa grupo ni BP Sara. Kasi ang dali magbintang na magbintang eh. Pero yung mga yan, hamunin mo ng drug test yung mga yan, lalabanan ka niyan. Anong ginawa? Hinamon ng drug test ni BP Sara, itong Quadcom. Nag-excuses pa. Anong sabi? Mag-take ka muna ng oath. Di ba palusot? Ano nag-take siya ng oath? Meron ba nagpa-drug test? Sige nga, sa mga bashers na manunood nito, meron ba nagpa-drug test? Try nyo, yung team ni BP Sara. Sige, try nyo. Yang sa PDP laban, ito si Pastor Kibuloy at saka si Marcoleta, higit sa lahat, hamunin nyo drug test. I dare you. Hamunin nyo drug test. Di ba? Ba't sa kabila? Hinahamon na ng pulburon test. Wala pa rin. Bingi. Di ba? It's about time. Kasi, alam mo, ang taong bayan, this is public knowledge. Ang taong bayan, inaantay ang AFP. Na meron talagang galawan sa background. Pero parang wala pa rin di ba? Alam ko marami sa inyo nadidismaya. Pero, maganda tong tandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Yung grupo nitong dalawang tao na ito, gumalaw. Kayang punuhin ang EDSA. Timing lang. Timing sa tamang panahon. I-try nyo nang i-impeach si BP Sara. Parang awa nyo na. I-impeach nyo na si BP Sara. Dahil tong dalawang mama na ito, may makinarya. Nag-aantay lang
sa tamang panahon, sa tamang go signal, galing kay BP Sara o kay PRRD. Ang tanungan na lang dito, capable ba? Very much capable. Nakita nyo yan sa Liwasang Bonifacio. At pag sinama ang grupo ni Marcoleta, iba ito. So sana po sumortahan natin itong tandem ni Kibuloy Marcoleta tandem. Pastor Kibuloy, Representative Marcoleta tandem. Suportahan natin, ha? At alam naman natin, walang dungis ng droga, walang dungis ng korupsyon, hindi magnanakaw, hindi trapo, hindi mukhang swapang sa kapangyarihan. Kailangan po natin ng mga taong katulad nila, lalong-lalo na po si Pastor Kibuloy. Alam mo, I'll be honest to you guys, hindi po tayo kailangan ni Pastor Kibuloy. Kailangan natin si Pastor Kibuloy. At sinabi ko po, nung nakausap ko po si BP Sara at nakausap namin mga nasa media at ang mga vloggers, si BP Sara, yun po ang sinabi ko. We cannot afford na hindi tumakbo si BP Sara sa 2028. Cancer na po itong lipunan natin. At nung nakausap ko rin si Pastor Kibuloy dati, nung wala pa siyang warrant, yan din ang pakiusap ko. Pastor Kibuloy, takbo ka sa Senado. Kasi kailangan natin yung meron talagang puso para sa bayan. Hindi yung mga trapo na mamimigay ng ayuda dahil meron silang agenda. Meron silang pansariling plano sa buhay. We hope na ikakampanya po natin ang dalawang tao na ito. Malaki po, maniwala po kayo, bibihira po ang politiko or tao, kasi hindi pa naman politiko si Pastor Kibuloy, this is the first time, na darating sa buhay natin katulad ni PRRD, na talaga may malasakit sa kapwa. Nakita nyo naman siguro, ubos ang adik sa kalsada. Nakita nyo yan. Nakita nyo kung paano itinaguyod ni Pastor Kibuloy ang KOJC. Zero corruption. Sa katunayan, si Pastor Kibuloy tulong galing sa sarili nilang pera. Hindi galing sa pera ng taong bayan gaya ng ayuda. Consider po natin, malaking maitutulong ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta at higit sa lahat, yung tandem na yan, mark my word, yung tandem nilang yan will be crucial sa pag-upo sa susunod ni BP Sara. I don't know when, pero yung tandem nila will play a very, very big part sa political history dito sa Philippines. Antay-antay lang po tayo. Okay, next po tayo. Ito, tandem din. Kung may tandem na maayos, may tandem na budol. Ito sila. Ito, tingnan natin. Nagdeklara na si House Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga smuggler, profiteer at hoarder ng pagkain na nakita nyo naman, ha? Nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon sa House Leader, nananatiling prioridad ng... Kalma. Ha? All-out war. Ha? Sa mga smuggler. Smuggler. Di ba? Lalo-lalo na sa bigas, sa mga pagkain. Naalala nyo, itong tandem nila. Ano sinabi nito? Hindi ko na lang maalala sino nagsabi ng English, sino nagsabi ng Tagalog. Pero pareha sila magpinsan sinabi yan. Ano sabi nung isa? Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Yung isa naman sabi, bilang na ang araw ninyo, sabi sa smuggler. Silang dalawa. Hindi ko lang maalala which is which. Sino yung Tagalog, English. Pero pareha sila nagsabi.
Huli kayo. Huli kayo na nagsisinungaling kayo. Ngayon, ipinapangako nyo na naman. Sinasabi nyo na naman. Nung sinabi nyo, bilang na araw ninyo. Bilang na araw? Buwan na nakalipas. Mag-iisang taon na nga ata. Oh, may nahuli kayo mga smugglers. May nakasuhan ba? Sige nga, ilabas ninyo mga nakasuhan. May mga nagkukwento pa nga ito, tanong ko sa inyo, totoo ba ito? May mga nagkukwento. Yung mga nahuhuli nyo, huli-huli, pang TV lang. Meron nagsabi sa akin, kakilala ko ano sabi niya? Dito sa lugar namin, dito yung mga bigas-bigas na ni-raid. Hindi daw lahat nire-raid ninyo. Namimili lang kayo ng nire-raid. Ay di ano yun? Pinapatay nyo lang yung competition. Kung may Pastor Kibuloy Marcoleta tandem, merong budol tandem, kayo magkapatid. Wag na natin palahabain Yun na lang. Yung bilang na araw ninyo. Until now, sinasabi nyo may nahuli. Kanina lang sa balita may nahuli kayo. Na smuggler. Ba't hindi nyo ipamigay? Gaya nung ginawa ni Marcos, ni BBM, yung presidente nyo. Pinamigay yung isda. Eto, ba't hindi nyo ipamigay? Ibebentan ninyo? Kukuhanin ninyo? Ay, nagtatanong lang. Bakit yung bigas na 3 buwan na? Saka pinamigay? Pinagtagal muna? Ano to? Pagtatagalin nyo muna? Saan napunta yung mga nahuli nyong bigas dati? May nabalita ba? O ano yun? Ginawa nyong pang-ayuda, nilagyan nyo yung pangalan? Nagtatanong lang po. Bakit ilan lang daw yung nire-raid nyo dyan? Hindi lahat nire-raid. Asa na yung sinasabi nyo bilang na araw ninyo? May kaso ba sila? Bakit tuloy-tuloy ang smuggling? Dapat sa port pa lang yan, nahaharang na Bakit sa warehouse nyo nahuhuli? Ibig sabihin, nakalusot na. Tama o tama-tama. Kumbaga sa droga, dapat sa port pa lang, huli na. Sa airport pa lang, huli na. Bakit nahuhuli nyo sa mga tao? Di nalulusutan kayo. Ano yung nangyari doon sa drug hole ni Marcos? Hanggang ngayon, hindi na lumabas yung driver. Biggest drug hole, walang balita. Record-breaking drug hole, walang balita. Wala yung driver. Walang bodyguard. Nahuli lang sa checkpoint. Pambihira. Ang daming butas. Sige, pakisagot lang. Totoo ba yun? Namimili kayo ng i-raid. Pagka hindi nyo kaibigan, hindi nyo re-raidin? Ay pagkaibigan nyo, hindi nyo re-raidin? Tanong lang. Saan napunta yung mga bigas na na-raid nyo? Asa na yung mga drug lords? Merong listahan na ng mga drug lords. Nilabas nyo pa yung mga pangalan dyan sa house. Nabalita yan sa mainstream media, hindi lang sa SMNI. May nakulong ba ni isa sa kanila? May nakasuhan ba ni isa sa kanila? Tanong lang po. Kasi ito na naman kayo, sasabihan nyo na naman yung taong bayan All out war sa smuggling. Sinabi mo na yan, tambay Sinabi nyo na, kayo ba talaga magpinsan? Lulukuhin nyo na lang kaming taong bayan parati. Tapos pag tinatanong kayo, magagalit kayo, ipapakontempt nyo. Damihan nyo yung kwarto dyan sa contempt, nyo. Parang gusto nyo lahat i-contempt, lahat ng kukontra sa inyo Gusto nyo at ituring kayong mga Diyos. Sige na, ilabas lang ninyo. Saan napunta yung mga nahuli nyo before na smuggle na mga bigas? Yung listahan na nilabas nyo dyan sa HOR, may isa ba nakasuhan or nakulong? Pakisagot lang. Pakisagot kung sino man sa inyo magpinsan. Ni BBM, ikaw, tsaka ikaw. Sagutin nyo. Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino kaya't isa sa mga tinututukan nila ay ang presyo ng bigas.
Sabi ni Speaker Romualdez na sa susunod na taon, palalawigin pa nila ang mga isyong tumatalakay sa murang pagkain sa ilalim ng kanilang... Niloloko nyo taong bayan eh. Dati nyo na sinasabi yan eh. Nahuhuli nyo yung smuggling. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bigas. Kailan nyo ba maaayos yan sa 2028 pagbaba ni Marcos? Wag nyo naman sana kaming gawing tanga. Paulit-ulit yung sinasabi nyo, walang nangyayari eh. Hindi ba katulad no si PRRD nagsalita? May listahan siya oh. Ito yung mga alam naming adik. Sumuko na kayo bago pa kayo matokhang. Ilang libo sumuko, di ba? Alam mo kung sino nagsasalita? Resulta. Kayo din, kayong tandem, kayong magpinsan, BBM, Tamba, tandem. Ang nagsisalita sa inyo, resulta. Tingnan nyo presyo. Ang layo sa 20 pesos eh. Dami nyong nahuli, wala namang nangyayari. Totoo lang. Naniniwala. Sige, tanungin ko kayo sa mga manunood. Naniniwala ba kayo sa BBM, Tamba, tandem? Nabilang na ang araw. Your days are numbered, mga smugglers. Eh, para kayong bantay sa lakay eh. Alam mo kung bakit? Yung pinsan mo, Martin, na si BBM, naging, ano pa yan ha? Agriculture Secretary. May nangyari ba? No secretary ba siya bumaba presyo ng bigas? Hindi. Yung sibuyas nga, naging 100 pataas eh. Ang presyo. 200 pa nga. Yung asukal, 100 plus ang kilo. Naalala nyo yon? Sili, tumaas din. Presidente, Agriculture Secretary rin? Walang nagawa sa agriculture? Ano ba talaga yan si Marcos? Weak ba talaga yan o walang silbi? Pinalitan siya. May nangyari ba? Ganyan din. Eh kayo magsabi, yan ba hindi lantarang panloloko sa taong bayan?